بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب العالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الصلوات. الله صل على محمد وآل محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Bago tayo magsimula ang ating lecture sa araw na ito, minabuti natin na magbigay mo ng ziyarat or salutation sa anak ng anak ng sugo ng Allah na si Hazrat Fatima Zahra, kung saan na topic natin o kaya tinalakay natin kahapon, no? Bago tayo magsimula, kukuha muna tayo ng biyaya, blessing sa kanya, inshallah, na sanay kung ano man ang magagawa natin ngayon, inshallah, yun ay matatanggap ng Allah at bubuksan ang ating mga puso, inshallah. At kung sino man ang may mga kinakailangan o kaya may sakit o kaya may hazard or meron siyang gustong hilingin sa Allah sa panahon na magziyarat tayo, inshallah, huwag ninyong kalimutan sa inyong mga isipan, no? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alayki ya bint Rasulillah. Assalamu alayki ya bint Nabiyillah. Assalamu alayki ya bint Habibillah. Assalamu alayki ya bint Khalilillah. Assalamu alayki ya bint Khalilillah. السلام عليك يا بنت صفي الله. السلام عليك يا بنت أمين الله. السلام عليك يا بنت خير خلق الله. السلام عليك يا بنت أفضل الأنبياء الله ورسله وملائكته. السلام عليك يا بنت خير البرية. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. السلام عليك يا زوجة ولي الله. السلام عليك يا زوجة ولي الله وخير خلق بعد رسول الله. السلام عليك يا أم الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. السلام عليك أيها الصديقة الشهيدة. السلام عليك أيتها الرضية المرضية. السلام عليك أيتها الفاضلة الزكية. السلام عليك أيتها الحوراء الإنسية ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yun ang ziyarat na kung saan
ang ziyarat ay isa siyang bagay kung saan pwede nating i-connect ang ating sarili sa mga taong binigyan natin ng ziyarat, no? Yung salutation. Dahil yung ziyarat na yan ay magkakaroon siya ng irtibat, connection sa pagitan ng bumasa at saka yung binigyan mo ng ziyarat, at iyon ay kung meron kang paniniwala, no? Meron kang paniniwala at paniniwala sa ziyarat at naniniwala sa yung taong binigyan mo ng offerings. Merong ayat sa Quran na tinanong ng isang kaibigan. Itong ayat ay matatagpuan sa Surah Saba, chapter Saba, S-A-B-A, verse 18. Tingnan ninyo kung, dahil magtatanong ako dito, dagdag sa katanungan na binanggit kagabi ng isang questioner, no? Itong ayat, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Saba, S-A-B-A, verse 18, no? Ang meaning, okay, kahulugan ng ayat nito ay ganito, no? Sabi niya, وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ, at inilagay namin sa pagitan nila. Ja'ala bainahum, at inilagay namin sa pagitan nila at pagitan ng mga bayan. Pagitan nila at sa pagitan ng mga bayan, na ang mga tao sa lugar na yan o sa mga bayan na yan ay barak na fiha. Ang mga tao doon ay biniyayaan ng Allah. Yani, they are being blessed. Blessed ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga bayan na yun, at lantad na wala kang makikitang kapahamakan. Okay? Quran dhahiratan. Ang mga bayan na yan ay lantad at wala kang matatagpuan na kapahamakan, at barak na. Blessed o kaya biniyayaan sila ng Diyos. وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ, at ginawa namin sa pagitan ng mga bayan na yan ang paglalakbay. Ginawa namin sa pagitan ng mga bayan na yan ang mga tao sa paglalakbay. At ang sabi ng Allah, ng Diyos, siru, yani maglakbay kayo fiha, sa mga bayan na yan, layaliya wa ayyaman, sa gabi man o kaya sa araw, aminin, at ligtas kayo. Ang sinabi ng Allah sa surah Saba na yan, sabi ng Allah, وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ, inilagay namin sa pagitan nila ng mga tao at bayan. Sa pagitan ng mga tao at bayan na yan,
allati barakna fiha Quran zahiratan. Ang mga bayan na yan, sa pagitan ng tao at mga bayan, yan, sa pagitan ng isang bayan sa mga bayan sa ibang bayan, ang mga tao ay binigyan ng Allah ng biyaya. Baraka, yani mubarakan, ibig sabihin ng inon ay blessed. Biniyayaan sila ng ano? Anong binigay sa kanilang Diyos na biyaya? Wa qaddarna fiha sayra, at ginawa namin ang paglalakbay sa mga bayan na yan, siru fiha layaliya wa ayaman aminin. Maglakbay kayo sa mga bayan na yan, layali, gabi man, o kaya araw. Pero anong biyaya na yun? Aminin, yani ligtas. Yani, dinescribe ng Allah or pinakita ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ayat na ito na ang mga bayan na yan ay nandiyan ang kapayapaan. Humigit kumulang kung may maglalakbay sa pagitan ng mga bayan na yan ay sila ay malalayo sa kapahamakan. Okay? Ang tanong kanina kagabi, anong ibig sabihin ng ayat nito? At saan lugar nating matatagpuan ang sinabi ng Diyos na siru fil ardi layaliya wa ayaman aminin. Saan daw matatagpuan itong ayat na ito na binanggit ng Diyos na ang paglalakbay dyan ay malayo sa kapahamakan, yani ligtas tayo. Ngayon, ibibigay ko sa inyong tanong. Ano kayang ibig sabihin ng ayat na ito, ang verse na ito? At anong lugar kayang tinagurian ng Diyos na tinawag niya na yung mga bayan na yan ay ang paglalakbay, wala kang matatagpuan kapahamakan, malayo tayo sa kapahamakan. Sige nga, kasi hindi kayo nagtanong kahapon, ako ngayon magtatanong. Sige. Hindi, wala namang bayad. Walang bayad ang pagtatanong, no? At sinong mag-answer dito? Sinong matapang na mag-answer? Saang lugar? At anong ibig sabihin ng ayat na yan, ang verse na yan? May prize. Anong ibig sabihin ng siru fil ardi layaliya wa ayaman aminin? Magsilakbay na kayo sa mga blessed place na yan, no? At wala kayong kinakatakutan. Wala. Dahil, ako ang guarantee sa inyo, sabi ng Diyos. Saan kaya yan? Kasi huwag kayong hindi naman kayo nakikita. Ako lang nakikita. Marinig lang ang boses ninyo, no? Sino mag-answer? Saang lugar? At ano ibig sabihin ng ayat na yan? Totoo ba yan o sinungaling? Totoo, okay. Saan lugar? Sige nga. Siru fil ardi layaliya wa siru fiha layaliya wa ayaman aminin. Magsilakbay na kayo, gabi man o kaya araw, aminin, ligtas kayo. Sige, ikaw lang answer kanina. Sige nga, totoo ang sinabi ng Diyos. Saan kaya ito? Sa palagay ko lang siya, siguro sa pagdating sa pagdarasal. Kung malinis ang intention mo na nagdarasal ka, siguro yung heart mo, siguro sa pagdating sa, kung hindi ka natatakot, kahit anong mangyayari sa'yo, safe ka. Okay din. Hindi ka natatakot. Okay, aksan. Nasisigurado sa puso. Yan, niligtas tayo, no? Saan kayang lugar na yan? Kasi lugar ang sinabi rito. Lugar ang sinabi. Saan kaya? Sa bahay ng? Saan yun? Sa Saudi? Makkah. Okay. Karbala. Sino pa? Kasi ang sinabi dito,
Ano yan? Ang sinabi dito na kanina, sa timog ito ng Syria at Palestine. Ha? Saan anong particular doon sa timog ng ng Syria at sa Palestine? Okay. Kasi ang sinabi ng Diyos, no? وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ. Ginawa namin ang paglalakbay sa mga bayan na yan, at magsilakbay na rin kayo. Magsilakbay na rin kayo dahil kahit gabi man o kaya araw, kayo ay ligtas sa anumang kapahamakan. So, ang sabi ni ang sagot dito, kasi sa isang araw sa taong 100 plus after the death of Prophet Muhammad, sa panahon ng Imam Ja'far Sadiq, alam niyo ang Imam Ja'far? Ang Imam Ja'far Sadiq, yung guro ng ng mga imam ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Unang-una ang Abu Hanifa. Nu'man bin Thabit, ang unang imam ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, pinanganak sa 80 years after the death of Prophet Muhammad. Okay? Isang araw pumasok si Abu Hanifa sa bahay ng ng Abu Abdullah Imam Ja'far Sadiq. Apo yan ng Rasulullah sa 6th generation, no? 6th generation galing sa Imam Hussein, yung pangalawang anak ng Hazrat Fatima at saka Imam Ali. Okay? Sabi ni pumasok, dakhala Abu Hanifa ala Abi Abdullah alayhi salam, faqala lahu Abu Abdullah, akhbirni an qawlihi ta'ala, siru fiha layali wa ayamin aminin. Aina dhalika min al-ard? Qala, ahsibuhu bainal Makkah wal Madinah. Dahil, sabi ng Abu Hanifa, nagtanong siya sa Imam Ja'far Sadiq. Sabi niya, itong ayat na siru fiha, magsilakbay kayo sa pagitan na yan, sa mga lugar na yan, sa mga bayan na yan, na kayo ay ligtas sa anumang kapahamakan. Ano ba yan sabi niya? Anong lugar na yan at anong lupa na yan, saan yan matatagpuan natin? Sabi ni Abu Hanifa, ahsibu bainal Makkah wal Madinah. Kasi pagitan man yun, no? Pagitan. Sabi niya, sa akin, sabi ni Abu Hanifa, siyang nagtanong, nag-answer din siya. Sabi niya, sa paningin ko, yan ay sa pagitan ng Madina at saka Makkah. Sa pagitan ng Madina at saka Makkah. Ngayon, ano ang sagot ng Imam Ja'far Sadiq? Sabi niya, faltafata Abu Abdullah alayhi salam ila ashabihi. Lumingon ang Imam Ja'far Sadiq sa kanyang mga companion, sa mga kanyang mga murid, no? Mga murid, students. Sabi niya, faqal, ata'lamuna anna an-nas yaqta'u alayhim bainal Makkah wal Madinah patu'khad amwalahum wala ya'manuna anfusahum wa yuqtalun. Qalu na'am, fasakata Abu Hanifa. Sabi ng nang nag-answer ang Abu Hanifa, Nu'man bin Thabit, nag-answer siya, sabi niya, sa paningin ko itong ayat na ito na sinabi niya, ligtas kayo sa kapahamakan kung magta-travel kayo kahit gabi o kaya araw. Sabi niya, pagitan ng Makkah at sa Madina. Safe tayo doon. Lumingon ang Imam Ja'far Sadiq sa kanyang mga kasamahan at mga estudyante. Sabi niya, ata'alamun, alam ba ninyo, annan-nas, na ang mga tao, yaqta'u alayhim bainal Makkah wal Madinah, sa pagitan ng Makkah at sa Madinah, may mga surak. Alam mo yung surak? Yung mga, kung mag-travel ka, no?
hahadlangan ka at kukunin lang yung mga ano? Anong pagtawag doon? Mga bandits, ha? Mga bandits, no? Gaya doon sa atin. Ha? Doon sa amin, sa Zamboanga, kung magpunta ka sa Labuan at meron dong foreigners, sabi niya, may big fish. Big fish. Kaya nang itong last 3 weeks, pumunta kami sa Tuburan. Sa pagitan ng Tuburan at sa Kalamitan, uso din ang pagkidnap. Uso rin ang pagkidnap. Kung nakakita ang mga Basileños, na sabi niya na ibang mukha, sabi na, may pagkain tayo. Agad-agad kinukuha nila. Yun. Pumasok kami sa Tuburan, nagbisita ng isang masjid, nasalubong na namin more than 20. Heavily armed, nakalinya doon sa tabing daan. Sabi ko sa kasama ko, ito na ang ating ending. Kasi mga hindi namin alam, bagong mukha din kami at hindi kami tagaroon. Ayun. Sabi ng Imam Ja'far Sadiq, ata'lamun anna an-nas yaqta'una bainal Makkah wal Madinah, hinahadlangan ng mga bandits, mga pirates, ang alin? Ang mga tao na naglalakbay sa Madinah at sa Makkah. At ano pang sabi ng Imam? Patu'khadhu amwalahum, kinukuha ang kanilang mga pera. Sa panahon na yun ay mahirap paglalakbay. Basta sumusulpot na lang ang mga tao galing sa ng bundok. Hindi mo makikita, nakatago yun, no? So, wala ya'manuna ala anfusihim wa yuqtalun. Wala silang guarantee sa kanilang sarili at sila ay pinapatay kung hindi nila ibibigay ang kanilang pangangailangan. So, pasakata Abu Hanifa. Hindi na kumibo ang Abu Hanifa dahil hindi pala yun ang sinabi ng tinutukoy ng Quran. Kung maglalakbay ka sa panahon na yun, sa panahon ng binanggit ng Quran, ay ligtas tayong lahat. Okay, sabi niya hindi pala yun. Pangalawa, nagtanong din ang Abu Hanifa. Mamaya sasagot kayo, no? Nagtanong na naman ang Abu Hanifa. Sabi niya, akhbirni an qaulillah wa man dakhalahu kana aminan. Itong ayat na yan ay sa Ali Imran. Kanina sa Suratus Saba 18, no? Saba 18. Ngayon sa Ali Imran verse 97. Verse 97. 97 Ali Imran. So, waman dakhalahu, kung sino man dakhalahu ang makapasok sa lugar na yan, kana aminan. Ang katayuan niya ay amin. Yan, niligtas siya. Protected siya. Protected. So, ano na kaya naman? Ano sa palagay natin? Anong lugar ang binabanggit ng Quran sa Surah Al Imran? Verse 97. Waman dakhalahu kana aminan. Kung sino man ang sa atin makapasok sa lugar na yan, kana, yan, ang katayuan niya ay amin. Yan, hindi naman amin sa sambayang, Amin, hindi yon. Aminan. Yan, ano yun? Protected o kaya ligtas. Okay. Saan na yan? Saang lugar na ang binabanggit ng Quran? Ano? Baitullah, yani Ka'batullah. Di ba? Ano pa? Sino pa? Sino pa ang pwedeng mag-guess? Hindi naman guessing, no? Pero alam natin na kung papasok tayo noon ay wala tayong alalahanin. Wala tayong pag-aalinlangan na tayo ay protected. Sabi kanina ng sister na yon, sabi niya, kung malinis ang iyong puso at wala kang kinakatakutan, you will be protected by Allah. Okay, tama din yun. Pero lugar ang tinatanong dito, no? Lugar. Physically yun, hindi yung spirit, no? Physical. Yan yung makikita mo talaga.
Masjid, no? Masjid, yani bahay ng Diyos. Lalong-lalo na ang ang Kaabatullah, di ba? Ganun man yun, di ba? Kasi kung nasa bahay ka ng Diyos, sabi mo, Allah, nandito ako sa bahay mo. Pero, performing the Hajj, oh. Pero, yung last year, ilan yung ang nasabil? Ilan ang namatay doon? Ilan yun ang namatay? More than 7,000. More than 6,000. Diba? Sa Kaabatullah yun, Doon naman sa Pilipinas, last year, isang masjid na ubos, isang bata lang ang nakaligtas. Doon sa Sulu. Doon sa, bandang Kuan. Sa panahon yun ng Eid. Sa panahon ng Eid. Eid al-Fitr. Dahil maraming tao, yun, iwan ko, hindi ko alam na mayroon doon lang mortar. At isa lang ang naiwan, ang nakaligtas. Yung masjid sa bundok, no? Yung bundok. So ilan ngayon? Hindi natin pwedeng sabihin na ang binabanggit ng Diyos ay masjid. 'Di ba? Pero sa katunayan, itong ayat nito ay kung papasok ka sa loob ng masjid, you are safe. Pero ngayon safe ba tayo kung nakapasok tayo sa masjid o hindi? Sa katotohanan. Hindi rin, no? Kahit sa Kaabatullah, no? Dahil yung 2000, yung 1986, at saka yun, 76 o 86, 16 na galing ka sa Kuwait, pinutulan ng ulo, yung 70s din, ilang hujjaz ang pinutulan ng ulo sa loob ng Kaabatullah? So, itong ayat na ito parang may contradiction, no? Kung titingnan natin sa katotohanan, no? Okay. Ngayon, tingnan natin ang sagot ng Abu Hanifa. Dahil siya rin ang nagtanong, nagsagot din siya at sabi niya, kasi gusto niyang tutuhanin, totoo ba yun, yung ayat na yun? Ito na ba yun? Pakala, ay nadhalika, sabi ng Abu Hanifa, ay nadhalika min al-ard. Saan ba ang lupa na sinasabi? Binabanggit ng Diyos na ligtas tayo kung makapasok tayo sa loob. Kala, al-Kaaba. Sabi ng Abu Hanifa, al-Kaaba. Yani Kaabatullah ang tinutukoy ng Quran. Yani kung makapasok ka sa loob ay wala ka nang alalahanin, ikaw ay ligtas. Pakala, sabi ng Imam Ja'far Sadiq, apata'alam anna al-Hujjaz ibn Yusuf al-Thaqafi. Hujjaz ibn Yusuf al-Thaqafi, sa panahon ito ng Imam Ja'far Sadiq, alayhi salam. No? Sa panahon ng Imam Ja'far Sadiq, yung pang-anim na 6th generation ng apo ng Rasulullah, sa panahon ni Hujjaz ibn Yusuf al-Thaqafi, sa panahon na pumasok siya sa masjid at nagsalita lang siya against sa sultan. At that time, Abbasid dynasty, Yes, so Abbasid dynasty pagkatapos ng Muawiyah, Umayyad dynasty, pumalit ang Abbasid dynasty na kung saan ay relatives din ng Rasulullah, no? Pero ang hangad nila ay mundo, no? Yung karangian sa mundo. Sabi niya, nang pumasok siya sa loob ng masjid, anong nangyari sa kanya? Dakala ala al-Kaaba fil Kaaba faqatalahu. Pinatay siya ng isa sa mga pinatay siya ng mga yung military o kaya soldier, yung sundalo ng sultan. Pinatay siya dahil nakita siya na against siya sa sultanate. So sabi ng Imam Ja'far Sadiq, so
Sabi niya, pakatalahu aminan fiha. So yun ba sabi niya ang sinasabi ng Diyos na aminan? Yani, ligtas ka rin kung nasa loob ka ng Kaaba? Pasakata Nu'man ibn Thabit. Yani, hindi na rin kumibo ang Nu'man ibn Thabit. At ngayon, lumabas na siya, pagkatapos nagtanong, lumabas niya sa bahay ng Imam Ja'far Sadiq. Pagkalabas niya, palama kharaja, qala Abu Bakar al-Khadrami. Nang lumabas ng Abu Hanifa, isa sa mga murid ng Imam Ja'far Sadiq nagtanong, Yabna Rasulillah, ja'altu pidaka, ma huwa al-jawab fil mas'alatain. Ano ang answer sa dalawang na yun, sa dalawang tanong na yun? Pakal, ya Abu Bakrin, siru fiha layali wa ayaman aminin, magsilakbay na kayo sa gabi at saka sa araw na ligtas kayo. Ha? Sabi niya, itong ayat na yan ay sa panahon yan ng yung nasa tafsir ng Quran, makikita niyo sa timog ng Syria at saka Palestine. Yani ngayon yung occupied Palestine ang tinutukoy ng Quran. Pero sa katotohanan ba, ligtas ba ang mga Muslim doon o hindi? Wala man. Ha? Wala man, no? So, ano ang sinabi ng Imam Ja'far Sadiq? Sabi niya, itong ayat na yan, totoo. Pero kailan yan mangyayari? Ma'akaimina ahlal bayt. Sabi niya, mangyayari yung ayat na yan na ang tao sa Palestine ay magkakaroon sila ng katahimikan, magkakaroon sila ng kapayapaan. Kailan yun? Sa panahon na, babalik at lalantad yung the last imam ng Ahlul Bayt. Yung last imam ng Ahlul Bayt, sino yun? Sino yun? Ang last imam na yun? Yan ang imam ng lahat. Hindi yan imam lang ng Ahlul Bayt o kaya imam ng mga Shia. Yan ang imam ng Ahlul Bayt na 12th generation ng apo ng Rasulullah, through Fatimah Zahra salamullah alaiha, at saka ang Imam Ali ibn Abi Talib alaihi salam, yung napangasawa na sinabi natin kahapon. Di ba? So, yun ang imam na itinago siya sa paningin ng lahat, itinago siya ng Allah para hindi siya mapatay dahil pinapatay ang family ng Rasulullah sa panahon na yun. Pinapatay at ang pinapatay din ang katotohanan. So sabi ng Imam Ja'far Sadiq alayhi salam, sabi niya, totoo ang ayat na yan, mangyayari yan sa panahon ma'aqaimina ahlal bayt. Sa panahon na lumabas, at ngayon lalantad na yung the last imam ng Muslim, kung saan siya ang nagiging haligi ng Islam ngayon. Haligi ng dunya, ng mundo natin. Dahil, sabi ng Allah, hindi pababayaan ng Allah, ng Diyos, ang mundo na mananatili kung wala siyang tunay na guide, yung purified ones, coming from the purified family ng Rasulullah. At yun ang tinutukoy natin kahapon. Saan yun? Sa suratu Ahzab 33, verse 33 kahapon sinabi natin, binanggit natin na yun? Yun ang Ahlul Bayt ng Rasulullah. Yung mga tao galing sa loob ng pamamahay ng Rasulullah, ibig sabihin nun, family ng Rasulullah. Kung lalabas yun, lalantad, magkakaroon sila ng real, magkakaroon ng propagation, at ngayon, susunod ang lahat ng tao. Ang Christian ay, huhukumin ng bibigyan ng hukom, through the Bible of the Christians. Dahil ang mission ng paglabas ng Imamud Zaman ay yamlauha ardan, yamlaul arda qistan wa yamlaul arda
adlan wa kista. Yani, pupunuin ng imam na yan, ng 12 imams, yung last imam ng Ahlul Bayt, ang mundo natin mula sa sa lahat ng kasamaan, kapamakan, papalitan niya ng kapayapaan at equality and justice. Yani qaiman bil qist. Yani ang doon hindi ibig sabihin hindi ka pipilitin mag-Muslim ka. Hindi ka pipilitin ng mag-Muslim ka. Pero dahil makikita ng lahat na nandoon sa kanya, taglay niya ang sinasabi ng Quran, sinasabi ng Ebanghelyo, sinasabi ng lahat ng Bibles ng Christianity ay nandoon sa kanya, taglay niya. Dahil doon magkakaroon siya ng ng worldwide yung hukom, yani worldwide Islamic movement, at yun makukuha muli ng mga tao sa Palestine ang kanilang lugar. Babalik sa kanilang at babalik doon ang kapayapaan. Yun ang unang answer sa siru fiha layali wa ayaman aminin. Magsilakbay kayo sa lupa na yan dahil Allah will establish peace and tranquility between every places in Palestine. So sinabi yan ng Quran, hindi yun sinungaling at hindi ding hindi contradiction. Kailan mangyayari yun? Dahil ang the real person who can say or who can establish justice, yung kapayapaan at yung yung equality sa lahat ng tao, walang mataas, walang mababa, walang miskin o kaya walang kapuspalad, ang lahat ay equal. So kailan yung mangyari? Sa paglabas ng Imamul Zaman. At yung pangalawa, sinabi ng mandakalaw ka na amina, kung makapasok ka sa loob ng Kaabatullah ay kana amina, magiging ligtas tayo. Sa totoo yun, kung makapasok ka sa Kaabatullah ay ligtas ka sa kahit anong sasabihin mo, you are free. Dahil yan? Dahil yun ay Baitullah, yani bahay yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ngayon, dahil hindi ka, sabi ng Imamul Zaman, sabi ng Imam Ja'far Sadiq, sabi niya, itong ayat na yan, ay ganito ang kalalabasan niyan. Wa man dakhalahu kana amina, paman baya'a wa dakhala ma'ahu, yani kung sino sa paglabas, sa paglantad ng Imamul Zaman, yung 12 imams, kung sino man ang sumunod sa kanya, yani, pumasok sa kanyang relihiyon. Yani relihiyon ng Islam, of course, sino man ang susunod sa kanya bilang masunurin sa kanya, wa dakhala ma'ahu, at pumasok siya sa ng imam, wilaya ng Imamul Zaman, wa masaha ala yadihi, at ang ibig sabihin nun? At siya sa Imamul Zaman, susunod siya at mag-obey siya sa Imamul Zaman, fi akli ashabihi kana amina, at mag-promise siya o kaya magkakaroon sila ng agreement, yani siya ay susunod sa imaman, at hindi siya susuway, kana amina, magiging ang katayon niya ay he will be safe from any problema. Walang problema at papasok siya sa Kaabatullah kasamang Imamul Zaman, walang mangyayari sa kanya. Dahil sa panahon na anong mangyari? Sa panahon lalantad ang Imamul Zaman, bababa din ang Jesus Christ. Bababa ang Nabiullah Isa, yung anak ng Maryam, bababa siya at sasama siya sa Imamul Zaman para i-clear ang yung pagka may kapal ng Jesus. Yani sinasabi ng tao, gaya ng sinabi natin sa last 2 days, na ang paniniwala natin sa Jesus Christ ay isa siyang anak ng Diyos. Di ba? At na-prove na natin yun. Ngayon, pinatay siya ng tao, yani nagpakamatay siya, para sa pagtubos ng kasalanan ng lahat. Di ba? Yun ang sinasabi natin, doktrina ng Anong doktrina? Anong tawag sa doktrina yon? Doktrina ng pagtutubos, original sin.
Bakit nagiging original sin? Bakit nagiging original sin? Original sin, tinagurian ng original sin dahil nagkasala daw ang, Nabiula Adam at saka, yung Eva at saka, Adan, no? Adan at saka Eva, no? Nabiula Adam at saka Hawa. Di ba? Nagkasala dahil, sumuway sila sa kagustuhan ng Diyos. Sumuway sila sa kagustuhan ng Diyos na yun din ang nagiging dahilan na pinababa sa dito sa mundo. So dahil doon sabi niya, dahil doon sa kasalanan na yun, parang isinumpa ng Diyos ang lahat ng mga anak ng Adam ay makasalanan. So paano siya itutubos? Yung sugo na pinadala niya dapat magpakamatay. Ganun man yun, doktrina ng pagtutubos, yung original sin, ganun man yun. He dies on the cross. Dahil because of, original sin. Dahil daw, mawawala ang kasalanan ng mga followers niya because of that. Ngayon ang tanong ko sa inyo. Sino ang dito? Nandito pa rin ba? Yung mga kapatid natin Kristiyano? Nga, sino ngayon? 1, 2. Alhamdulillah. Magtanong nga ako, kailangan ba ng Saan ba ang katarungan ng Diyos? Maniniwala ba tayo na ang Diyos ay makatarungan o hindi? Maniniwala ba tayo na ang Diyos ay makatarungan? Kasi kung hindi tayo maniniwala, so huwag na tayong maniwala na may kabilang buhay. Dahil ang kabilang buhay, Day of Judgment, ay ginawa yun ng Allah, para gantimpalahan ang mga tao. Ang dalawang tao, Ang dalawang klaseng tao. Kung sino man ang gumawa ng kasalanan, ang gantimpala niya, di kasalanan din. Sabi ng Diyos sa Suratul 99, sa Suratul Zilzila, Surah, chapter Zilzila, verse 7 and 8. Anong sinabi ng Diyos? وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Alam niyo yan, di ba? Yung naka-memorize, alamin niyo ang meaning. وَمَنْ يَعْمَلْ, kung sino man ang nakagawa, مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ng kahit katiting na kabutihan, yung maliit na, pinakamaliit na kabutihan, Maliit na kabutihan. خَيْرًا يَرَهُ, ipapakita sa kanya ng Diyos. Hindi siya malulupig, hindi siya maaapi. Tapos ano pa? وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ سَرًّا يَرَهُ. At kung sino man ang makagawa ng kahit katiting na kasamaan, yun ay ipapakita din sa kanya ng Allah. Okay. Dahil mismo ang Allah ang nagsabi sa Surah Ali Imran, yung chapter 3 ng Quran, verse 18. Ano ang sabi ng Diyos? Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Sabi ng Diyos, pinatunayan ko. Shahidallah, pinatunayan ng Allah, la ilaha illa huwa. Wala nang may kapal na dapat pagtuunan, pag-ukulan ng pagsamba maliban sa huwa siya, yani Allah. Wal malaikatu wa ulul ilmi, at gayon din ang mga anghel ng Diyos. Anghel ng Diyos, at kung sino man ang nabigyan ng kaalaman, ng karunungan, sila ay nagpatunay din na ang Allah, ulul ilmi, qaiman bil qisti. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay siya ang masdar, siya ang source ng qaiman bil qist. Siya ay tinatayo niyang qiston. Ang qiston, ibig sabihin ng qiston ay, justice, katarungan. So, sabi niya,
pinatunayan ko sa aking sarili na ako ay isang makatarungang tagalikha. At ganun din ang mga anghel nagsaksi din na ang Allah ay makatarungan at kung sino man ang mayroong kaalaman. May nagbilib sila o kaya naniwala sila ng Diyos ay makatarungan. Gaya ng sinabi natin, kahit katiting na kasamaan na gagawin natin. Ha? Kahit katiting na kasamaan na ginagawa natin ay mayroon ding katumbas. At kahit katiting na kabutihan na nagawa natin, kahit yung lang, just smile. Ha, mag-smile ka lang sa kapatid mo, yan alamat na ang iyong puso ay safi, yan ay malinis. Huwag naman pakitang tao, ha? Huwag naman pakitang tao. Ha? Pero kung sa totoo lang, kung nginitian mo ang tao, ibig sabihin nun, peace, ganun peace. Ha? Kaya nga nagsasabi sila, salam. Hindi salam. Salamun alaikum. Peace of Allah be upon you. Hindi peace. Bakit? Nag-ano ba kayo? Nag-away ba kayo? Hindi. Peace. Salamun alaikum. Kasi nandoon ang salam ng tao sa loob ng surga, sa loob ng paraiso ay, salamun alaikum, tibtum fadkhuluha khalidin. Ang mga malaikat, ang mga angels, nagsalam sa yung mga gaya ninyo. Gaya ninyo na malinis ang puso, nandito kayo. Lalong-lalo na mga kapatid nating Kristiyano, alhamdulillah. Ha? Naka-open buksan na ngayon ang kanilang puso, para sumunod doon sa matuwid na landas ni Mar. Landas na matuwid. Di ba? So, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sabi niya, ako ngayon ang makatarungan. Bakit tutubusin ka ng isang kasalanan na hindi naman nagkaroon? Halimbawa tayo, after merong hadis, kullu bani Adam khattaun. Merong hadis, pero ang hadis na hindi totoo yun, ginawa yun ng mga taong yung mga taong gustong ibagsak ang Islam. Sabi niya, lahat ng bani Adam, anak ng Adam ay khata. Yani, anong ibig sabihin ng khata? Nagkakamali, may kamalian. Tama din ba 'yon? Yani, dahil tayo ay nagkakamali, paparusahan na tayo ng Diyos? Khata. Maraming kamalian. Khata, yani maraming kamalian. Khata, mali. Khata, yani maraming kamalian. So, dahil doon sabi niya, tutubusin kayo ng isang sugo para kahit wala kayong ginawang kasalanan ay meron na rin kayong kasalanan. Is it makatarungan ba yun na paparusahan kita ngayon na hindi mo man kahit naisip, hindi mo naisip? Bakit kailangan pa ng Diyos sabihin na ngayon, halimbawa ako ngayon ang leader, nagkasala ang isa mga followers, ang isang family nagkasala, ngayon gusto niya magpatawad, patawarin mo na kami. Hindi kita papatawarin kung hindi mo patay ng isang anak mo. Di ba? Ganun man yun, di ba? Bakit kailangan pa? Kailangan pa gumawa ka ng isang krimen na malaking kadumal-dumal ng krimen para lang tubusin ng iba. Ano ang sinabi ng Allah? Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Wala taziru. Saan ba yun? Anong surah yun? Suratul An'am. Chapter 6, ito Chapter 6, verse 164. Ito, wag ninyong kalimutan, no? Wag ninyong kalimutan. Chapter 6, An'am yani, verse 164. Sabi ng Allah, wala taziru waziratan wizra ukhra.
thumma ila rabbikum marji'ukum Paunabbiukum bima kuntum ta'lamun, bima kuntum fihi mukhtalifun. Sabi ng Diyos, wala taziru. Sabi niya, at walang sino man magdadala ng pasanin ng iba. Walang sino man magdadala ng pasanin ng iba. Kasalanan ng iba, papasanin ng iba. Ha? Ibig sabihin nun, wala taziru waziratun wizra ukhra, walang ibang tao na kung siya ang gumawa, ang magdusa, ay iba. Sabi ng Diyos, hindi yung ganun. Dahil ako ang makatarungan, bakit ko isasali, bigyan ko ng kaparusahan ng isang tao na hindi man siya nakaisip ng masama. Kung ako ang nagkamali, hindi kayo lahat madadamay. Ako lang yun. So bakit kakailangan pa ng Diyos na makatarungan ng Diyos, gagawa ng isang krimen para patawarin ng isang tao? Especially ang sugo ng Diyos ang pinadala niya. Gaya ng kahapon sinabi natin, wama kataluhu wala salabuhu. Di ba? Hindi ninyo napatay si Jesucristo. At hindi din ninyo naipako sa krus. Barra paahu ilay. At yun ay kinuha namin sa taas, ngandan doon ngayon sa pang-apat na langit. Buhay na buhay. At yun, babalik yun saan? Kailan? Sa ayat na yun, sinabi natin, siru fi halayaliya wa ayaman aminin, sa paglantad ng 12 imams ng anak ng apo ng Rasulullah ay bababa din ang Nebula Isa para i-check, para ituwid ang pagkakamali ng doktrina ng mga tao na yun. Ang doktrina ng pagtutubos, exactly hindi tinatanggap ng Islam. Dahil hindi ganun ang Diyos. Di ba? So, dahil doon mga kapatid natin sa Islam, okay? Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nandito pa tayo sa Ayyamul Fatimiyya. Okay? Ang sabi ng Rasulullah, Fatimatu bahjatu qalbi. Fatimatu bahjatu qalbi. Wabnaha thamaratu fuadi. Wa ba'luha nuru basari. Wal a'immatu min wildiha hablun mamdudun bainahu wa baina khalqihi. Man raqibaha naja wa man takhallaf anha gharika. Sabi ng Hazrat Fatimah Zahra, sabi ng Rasulullah. Okay? Huwag ninyong kalimutan yung ayat na kanina, siru fil ard, asiru fiha, layali, ayaman aminin. Ang ayat na yan, ang kaulugan niyan, ang manifestation diyan ay sa panahon na lalantad ang apo ng mismang Fatimah Zahra. Yani anak ng 11 Imam Hasan Askari, galing yan sa pamilya or sa lineage ng lineage ng Fatima at saka Ali. Anak ng Rasulullah yun, no? At itong 12 imams na yan, from the mother side, yung mga kapatid nating Kristiyano, makinig, from the mother side ng Nabiullah Ibrahim alayhis salam, sa Ishaq. Ishaq sa Kristiyano yun? Ishaq, no? Ishaq, no? Ang Ishaq ay ang kapatid niyang sino? Ismail, 'di ba? Ang kanilang tatay sino? Abraham, 'di ba? Okay. Ang ina ng 12 imam na sinabi natin, paglantad niya ay magiging mapayapa ang buong mundo ngayon, at walang maapi kahit sino man, Christian man o hindi. Kahit Christian man o Muslim, walang maapi. At magkakaroon ng complete katahimikan.
babalik itong mangyari kahit maglakad ka man sa gabi, mag-isa ka, babae ka, ha? Walang mangyari sa iyo. Kailan yun? Kung lalantad yun. At yun ang dua natin ngayon, inshallah. Sabi ng Rasulullah, ang Fatima ay aking bahjatu qalbi. Ano ang ibig sabihin ng bahja? Yan part of my part ng aking puso. Yani ang pinakamamahal kong anak. Siya ang pinakamamahal kong anak. Wabnaha, ang kanyang dalawang anak, wabnaha, ibnon yan anak, wabnaha, ang kanyang dalawang anak, sino yun? Imam Hasan at saka Imam Hussein alayhisalam. Ang kanyang anak na dalawa, thamaratu puadi, yan ang fruits ng aking puso. Yani, itong mga tao na yan ay fruits ng aking puso. Wa ba'luha, ang asawa niya, ba'lun yani, asawa. Ang asawa niya sino? Asawa ng Hazrat Fatima, Imam Ali ibn Abi Talib, na anak ng Abu Talib, na magkapatid na sa ama ng Rasulullah. Okay. Ang kanyang asawa ay Nuru Basari. Siya ang yung light. Anong light? Liwanag ng aking paningin. Liwanag ng aking paningin. Ang Ali. Imam Ali. Wala imatu, yung mga imams, yung mga leaders, min wildiha, galing sa family ng Hazrat Fatima Zahra. Yani yung 12. Dahil mayroong 12 leaders na banggit sa Biblia. Yung 12 princess na naniwala sa Hesus Kristo. Yung 12 princess na naniwala sa Hesus Kristo ay mayroon ding 12 na kataon nagiging kahalili, pinagkatiwalaan ng Allah pagkatapos ng Rasulullah. Pero hindi sila propeta. Sila ay Sila ay mga imams. Sabi ng Rasulullah, yung mga imams galing sa family ng Fatima, yan anak niya, Hasan wal Hussein, Ali ibn Hussein Zain al-Abidin, Muhammad ibn Ali al-Baqir, Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq, Musa ibn Ja'far al-Qadhim, Ali ibn Musa al-Ridha, Muhammad ibn Ali al-Jawad, at-Taqi al-Jawad, Ali ibn Muhammad al-Hadi al-Naqi, Hasan ibn Ali al-Zaki al-Askari, at saka yung 12 imams na sinabi ng Quran kanina. No? Sabi niya, yung mga imams na yan, galing sa family ng Fatima, hablun, sila ang lubid ng Allah, sila ang lubid na ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala, no? Mamdudun baynahu wa bayna khalqihi, na sila ang nagiging sila ang nagiging hablun baynahu, sila ang connection sa pagitan ng Allah at saka yung kanyang nilikha. Yani lahat ng creation, ang connection nila ay galing saan? Sa 12 imams na yan. Yani sa kabilang buhay, walang pwedeng mamamagitan sa kanila kundi ang Rasulullah. Kahit ang lahat ng propeta ay hihingi sa pamamagitan ng Rasulullah at sa Ahlul Bayt. Sinabi ng Rasul, sila yan ang mamamagitan sa pagitan ng Allah at mga nilika. Man rakibah, kung sino man sa inyo ang susunod, papasok o kaya maniniwala, susunod sa yapak na inintroduce, ipinarating ng mga imams pagkatapos ng Rasulullah bilang protector ng Islam, humigit kumulang katotohanan, kayo ay maliligtas sa lahat ng kapahamakan dito sa mundo at saka sa kabilang buhay. Pero kung umayaw tayo, lumayo tayo sa karunungan o kaya teachings ng Ahlul Bayt, you will be lost. You will be got thrown. Ay malulunod kayo. So, dahil dito mga kapatid, sino sa atin ang bukas ang palad para sumunod? Itong gabi, ngayong week na ito, ay Ayyamul Fatimiyya. Ang Fatima ay isinumpa niya sa Allah. Sabi niya, Ya Allah, ang lahat ng susunod sa akin
ang lahat ng maniniwala sa akin ay maliligtas sa kapahamakan sa impyerno sa kabilang buhay. Sino sa atin ang gustong ngayon yayapak sa katotohanan sa matuwid na landas na sinabi natin ay wala ng iba, wala ng panahon, kundi itong panahon na ito. Panahon ng Fatimiyya. Yani, Fatima Anisar. Yani, lahat ng ginawa natin ay, lahat ng ang pagsunod natin sa Fatima ay maging safi, magiging dahilan na mawawala ang ating mga kasalanan. Lalong-lalong mga kapatid nating Kristiyano. Kung mag-Muslim kayo ngayon, lahat ng nagawa natin, nagawa ninyo pala. Na kahapon at sa ilang taon na lumipas ay mawawala yon. Mawawala. Para kayong anak na bagong pinanganak, wala kayong kasalanan, inshallah. At walang panahon kundi itong week na ito. Ayamul Fatimiyya, araw ng mga Hazrat Fatima na dapat ay buksan natin ang ating puso at yakapin natin ang katotohanan. Inshallah. At magdua tayo sa pangalan ng Hazrat Fatima Zahra kung sino man ang may sakit at sino man ang may kailangan sa Diyos at sino man ang mayroong request sa Allah subhanahu wa ta'ala, sana sa pangalan ng Fatima Zahra inshallah ay ya Allah tanggapin mo ang kanilang pangangailangan at saka ilayo mo sa kanila ang lahat ng kapahamakan at ang Muslim sa buong mundo ya Allah iligtas mo sa kapahamakan ng mga marurumi at saka ya Allah patawarin mo ang mga kasalanan namin sa pangalan ng Hazrat Fatima Zahra. Basahin natin ang Du'aul Faraz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma kun liwaliyika al-Hujjat ibn al-Hasan. Salawatuka alayhi wa ala abaihi. في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين تحت لوائه يا رب العالمين وصل على محمد وآله الطاهرين